Good day sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang maiksing story na ibabahagi namin sa inyo. Unang kabanata. 2 taon nang nagtratrabaho si Waldo bilang driver bodyguard ni Mr. June Morales, na anak ng isang mayaman na negosyante. Si June ay binigyan ng posisyon bilang Vice President Marketing ng tatay niya sa kanilang kumpanya, kahit na 25 years old pa lamang ito at kulang pa sa experience. Ang kanyang asawa ay si Eileen, 21 years old pa lamang, na may tangkad na 5'7" at mala-artistang ganda. Galing din sa mayaman na pamilya si Eileen at edukada. Nagtatrabaho ito bilang auditor sa isang accounting firm sa Makati. Balak nila na pag nag-25 na lang si Eileen at saka sila magbe-baby para makapag-enjoy muna sila bago dumating ang kanilang mga chikiting. Isang araw ay nagpahatid sa hotel si June dahil may lunch meeting daw siya doon. Sinabihan niya si Waldo na tatawagan na lang siya pagkatapos o pagtapos na ang meeting, kaya pwede muna siyang mamasyal kung gusto niya. Pumunta muna sa SM si Waldo at doon na nanghalian at nag-shopping din sandali. Pagbalik niya ay naisip niya na sa car park na lang ng hotel siya maghihintay at magbabasa na lang muna siya ng e-book sa phone niya habang hinihintay ang boss niya. 4:30 PM na nang nakatanggap ng message si Waldo. Natapos na raw ang meeting. At sumagot naman ito na nasa car park siya at tinanong niya kung gusto ba ni June na magpasundo sa harap ng lobby. Sinagot siya ni June na maghintay na lang doon sa pwesto niya at pupuntahan na lang siya doon. Medyo malapit lang sa elevator nakaparada si Waldo, kaya madali siyang makikita ni June pag dumating na ito. Nang bumukas ang elevator, ay nakita ni Waldo na may kausap si June na isang babae. Medyo naintriga siya, kaya ginamit niya ang phone camera niya para i-zoom at pinindot na rin niya ang video record. Hinatid ni June ang babae sa kotse niya at bago pumasok ang babae ay humalik muna ito sa labi ng boss niya. Kaya nagulat si Waldo, pero tuloy lang ang kanyang pagre-record. Nang bumitaw ang babae at sumakay na sa kotse, dali-daling tinigil ni Waldo ang pagre-record niya at tagkunwaring nagbabasa na lang siya. Nang makaalis na ang babae, ay hinanap na ni June ang kotse niya, na agad naman niyang nakita na nakaparada sa hindi kalayuan. Nakita niya si Waldo na abala sa cellphone niya. Kaya naisip niya na hindi siguro nakita ni Waldo na may kasama siyang babae at ang goodbye kiss nilang dalawa. Kunyaring nagulantang si Waldo nang bumukas ang pinto ng kotse sa passenger side. Agad sumakay ang boss niya at sinabihan siyang, "Sa bahay na tayo, Waldo." "Opo, boss." Sagot ni Waldo ay agad niyang pinaandar ang kotse. Isang hapon, habang naghihintay ng uwian si Waldo sa Makati office nila, ay nakatanggap ito ng text mula kay June. "Waldo, ikaw na munang sumundo kay Ma'am Eileen mo dahil nagkasakit ang driver niya. At mukhang malakas yung parating na bagyo eh. Nasa BGC siya ngayon, kausap yung kliyente niya." Text ni June kay Waldo. "Sige po, boss." Sagot naman ni Waldo. Nag-text agad si Waldo kay Ma'am Eileen niya kung anong oras niya ito susunduin. "Mga 7 PM. Medyo busy kami ngayon eh. At sa SM Aura ka na lang mag-park at maghintay, okay?" Tugon ni Eileen. "Sige po." Sagot niya. Naisip ni Waldo na umalis na ng 4:00 papunta sa SM Aura.
para makapamili na rin siya ng regalo niya sa bunsong kapatid na may birthday ngayong araw at para kumain na rin sakaling gabihin sila. Habang papunta siya sa SM ay bumuhos na ang malakas na ulan at naisip niya na siguradong baha na naman at heavy traffic pag hindi tumikil ang malakas na ulan. Pagdating ng alas 7 ay nakatanggap na siya ng text galing kay Eileen na sunduin na siya sa main entrance ng mall at sabay na silang pumunta sa SUV nila. Dali-daling pinuntahan ni Waldo si Eileen at agad naman niya itong nakita na nakatayo at nag-aantay sa main entrance ng mall. Tara na po ma'am, sabi niya kay Eileen at pumunta na sila sa sasakyan nila. Sobrang traffic ng gabing yon sa direksyon na pupuntahan nila. Kaya 1 oras na ay nandoon pa rin sila sa BGC. Naisip ni Waldo na 5 oras siguro ang traffic na to kasi malakas pa rin ang buhos ng ulan at mahangin pa. Ma'am Eileen, kung okay lang po sa inyo, doon muna tayo sa bahay magpalipas ng traffic. Diyan lang po sa Pembo ang bahay namin eh. At birthday ng bunsong kapatid ko kaya siguradong mas masaya doon kaysa dito sa traffic na hindi gumagalaw. Ang wika ni Waldo. Naku, baka naman nakakahiya sa kapatid niyo, kuya. Kung mag-gate crash tayo sa birthday niya, wala pa naman akong dalang regalo. Sagot ni Irene. Okay lang po yun, ma'am. May regalo po akong Nike shoes para sa birthday niya eh. Kaya siguradong matutuwa yun. Malapit lang po ma'am dito yun. 5 minutes lang nandun na tayo. Sagot ni Waldo. Naisip ni Eileen na nakakahiya naman sa kanyang kuya Waldo kung mamimiss nito ang birthday ng kapatid dahil lang sa kailangan siyang ihatid sa bahay bago ito pumunta roon. Baka lagpas pa hating gabi bago sila makarating sa bahay dahil nga sa tindi ng traffic ng gabing yun. O sige po kuya, kayo pong bahala para naman makasama niyo yung kapatid niyo sa birthday niya. Magpapadala na lang ako ng regalo niya bukas. Natuwa si Waldo sa sinagot ni Eileen at nagmaniobra kaagad siya para makalabas ng traffic at makarating agad sa bahay nila. Inabot pa rin ang kalahating oras bago sila nakarating sa bahay nila Waldo dahil sa traffic. Pagkarating doon, ay inabot kaagad ni Waldo sa kapatid na si Mark ang inaasam-asam nito na Nike shoes. At binati niya. Happy 18th birthday, tol. Binata ka na. Salamat, kuya. Pangarap ko to eh. Thank you talaga, thank you. The best ka talaga. Sabay yakap sa kapatid at hindi maikakaila ang saya sa natanggap na regalo. Siya nga pala si Ma'am Eileen. Boss namin sa pinapasukan ko. Ay nako, pasok po kayo. Ang ganda pala ng boss mo, kuya. At mukhang mabait pa. Swerte ka, kuya. Oo naman. O siya, sige. Enjoy lang kayo ng mga barkada mo dyan ha. At doon na lang kami sa malapit sa kusina para hindi kami nakakagulo sa inyo. Sige, dalan ko na lang kayo ng margarita at pulutan. Mayroon din beer at hard kung gusto nyo. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. Mag-enjoy na lang kayo ng mga kaibigan mo. Sige na. Sige kuya, salamat ulit sa regalo mo. Ma'am, dito po tayo sa malapit sa pagkain at drinks. Para hindi tayo masyadong maguluhan sa kanila. Pag-aaya ni Waldo. Wow, medyo malaki rin pala ang bahay niyo, Waldo ah. Maliit lang po. 100 square meters sa baba at 100 square meters din sa taas. Open plan lang po to kaya mukhang malaki. 150 square meter lang po ang lupa nito. Pamana lang po to ng lola at lola namin. Upo po kayo ma'am. Kukuha lang po ako ng pitchel ng margarita drinks ninyo at pulutan. At ako naman ay kaunting tagay lang ng whiskey at magdadrive pa ako mamaya eh. Sakto naman na bumaba galing sa taas ang tita ni Waldo at ang katulong niya. Waldo, dumating ka na pala. Buti naman at andito ako sa birthday ng kapatid mo.
Opo, tita. Swerte nga't pumayag si ma'am na dito na lang kami magpalipas ng ulan. Ang traffic po kasi. Si Ma'am Aileen po pala, asawa ng boss ko. Hi, Aileen. Nice to meet you. Marami kaming niluto. Tamang-tama, nandito ka. Naku, huwag na ho. Nag-dinner na po ako eh. Okay na tong barbecue. Sisig at chicharon na pulutan. Thank you po ah. Sige, ikaw bahala. Magkwentuhan at inuman na lang tayo habang hinihintay ko yung asawa ko na mahilig sa mahjong. Mga alas 9 pa raw niya ako susunduin eh. Habang nagkukwentuhan at nagiinuman sila, ay lihim na kinikilatis ni Waldo si Aileen. Ang ganda talaga. Pamatay ang katawan at nakakagigil. May dimple pa. Iba talaga pag mayaman ka. Primera klaseng babae ang nakukuha mo. Swerte talaga ni Boss June. Paano kaya ako yayaman para makapag-asawa rin ako ng ganito? Sa isip-isip ni Waldo. Nang alas 9 na at wala pa ang asawa ng tita ni Waldo, ay tinawagan niya to. Hay nako Aileen, 30 minutes pa raw at medyo nagkakasarapan sila ng barkada niya. Ano, inom pa tayo habang naghihintay? Kung okay sa'yo, iha. Okay lang po, kung kaya niyo pa. Sagot ni Aileen na medyo may tama na rin dahil sa tapang ng timpla ng margarita. Nabuhayan ng loob si Waldo sa narinig. Dahil sa tingin niya medyo na-relax at no-guard down na si Aileen. Ayos, wag pa sarang tumigil ang ulan para di pa kami makaalis. Sa isip ni Waldo. Nang 9:30 na ay may bumusina sa tapat ng bahay. Ay, dumating din ang asawa ko. Mauna na ako ihat, hindi pa ako nakakainom ng gamot ko eh. Mag-aalas 10 na. Aileen, nice to meet you ah. Salamat sa mga kwento. Bumata ulit ako. Salamat din po sa mga kwento nyo. Ang saya nyo po kausap. Nice meeting you po. Sagot ni Aileen. Nang makaalis na ang mag-asawa, ay lumapit ang ibang batang lalaki sa kapatid ni Waldo na si Mark at binulungan to. Sexy dance naman pre, para mas enjoy ang sayawan. Sige na. Sige na nga. Nawala lang si tita eh. Lumabas na yung mga sungay nyo. Nagpatuloy lang ang sayawan sa birthday ng kapatid ni Waldo. Agad nilang pinutugtog ang unang kanta sa playlist ni Mark. Biglang nagtayuan ang mga kababaihan at nagumpisang magsayawan. Sumabay na rin ang mga lalaki, kaya lalong sumaya ang kabataan. Lumapit si Waldo kay Aileen at nagsabi ng, "Pasensya na ma, medyo maingay at nagsasayawan na sila." "Huwag mo na akong tawagin ma'am, Waldo. Feeling ko tumatanda ako eh. Aileen na lang pwede?" Sagot ni Aileen. "Sige po, Aileen, kung yan ang gusto mo." Sagot ni Waldo. "Hindi naman ako katandaan kaya nasasakyan ko yung music nila eh. Parang gusto ko nga rin sumayaw." Ang sabi ni Aileen. "Sige, sayaw ka lang Aileen. Okay lang sa kanila yan. Malayo naman tayo sa kanila at hindi naman sila tumitingin dito eh." Sagot ni Waldo. Nang magumpisa ang ikalawang music, ay biglang inalis ni Aileen ang office blazer niya at bumungad kay Waldo. Ang spaghetti strap na itim ni Aileen sa ilalim ng blazer niya. Litaw ang kalusugan nito. Napalunok na lang si Waldo. Sumayaw si Aileen, kaya feeling ni Waldo ay parang siyang may private dancer sa club. Ang galing sumayaw ni Aileen, kaya hindi mapigilan ni Waldo na matakam ng gusto. Dahil nakarami na rin ang nainom na margarita, ay nawala na ang pag-aalinlangan ni Aileen. At bigay na bigay siya sa pagsasayaw at wala siyang kamalay-malay sa nagiging epekto nito kay Waldo. Nang sumunod ulit na music, ay talaga namang parang dancer sa club na si Aileen. Kaya lalo siyang sumisexy sa paningin ni Waldo. At dahil pumupungay na ang mga mata niya, ay parang nahihipnotismo na si Waldo.
at tila malalaglag na ang panga nito sa sahig. Maya-maya ay lumapit si Eileen kay Waldo at hinawakan siya sa kamay at sinabing, "Kuya, sayo ka rin. Ang daya-daya mo eh. Ako lang sumasayaw dito na walang partner." Walang nagawa si Waldo kundi pagbigyan ng amo. At sinabayan niya to at dinidikit niya paminsan-minsan ang umbok sa harapan ng short niya at kunyari ay hindi niya sinasadya. Ang sumunod na kanta ay Versace on the Floor. Uupo na sana si Eileen pero mabilis na hinawakan ni Waldo ang kamay niya at hinila palapit sa kanya. "Sayaw pa tayo. Kakatayo ko pa lang at favorite ko tong kantang to eh," ang sabi ni Waldo. Hindi na pumalag si Eileen nang hilahin ni Waldo ang bewang niya palapit sa kanya para sumayaw. "Nag-enjoy ka ba, Eileen?" tanong ni Waldo. "Oo naman kuya. Nakakaaliw kakwentuhan yung tita mo. Masarap ang margarita at pulutan," sagot ni Eileen. "Pwede bang Waldo na lang yung itawag mo sa akin ngayong gabi? Para naman hindi matanda yung pakiramdam ko sa sarili ko," tanong ni Waldo. Natawa si Eileen pero pumayag din siya at sumagot ng, "Sige Waldo, pero ngayong gabi lang ha. Bukas kuya na ulit," sagot nito. "Okay na sa akin yun," sagot ni Waldo sabay hila pa sa bewang ni Eileen kaya nagkadikit ang buong katawan nila. Amoy na amoy ni Waldo ang bungo ni Eileen na talaga namang nakakabaliw. Dahil 5'8" si Waldo at 5'7" si Eileen at naka-flat shoes ang babae, kaya lapat na lapat talaga silang dalawa. Si Eileen naman ay nabigla sa ginawa ni Waldo. Pero nakiramdam lamang siya at hindi malaman ang gagawin. Habang sumasayaw sila ay may naramdaman si Eileen sa puso niya na parang sinasadyang idiin sa kanya. Kaya napatingin siya sa mga kabataan. Nakita niya na busy rin ang mga ito sa ginagawa nila, kaya walang nakatingin sa kanila at dahil pinatay na nila ang ilaw, ay hindi mo na makikita masyado kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Parang nagising ang diwa ni Eileen sa inasal ng driver niya at lumalalim ang kanyang paghinga. Bumilis ang pagtibok ng puso niya at ramdam niya rin ang malalim na paghinga ni Waldo habang patuloy ang kapilyuhan nito sa kanya. Nang matapos ang kanta, ay nag-isip si Eileen kung kakalas na ba siya. Pero bago siya nakapagdesisyon, ay nag-umpisa na ulit ang sumunod na kanta. Mahigpit pa rin ang hawak ni Waldo sa kanya. "Parang ayaw ko nang matapos ang gabing to, ma'am," bulong ni Waldo kay Eileen. "Ang bango-bango mo. Parang mababaliw ako sa'yo." Sabay baba ng dalawa niyang kamay sa likod ni Eileen at lalo niyang idinikit ang sarili sa babae. "Waldo, baka may makakita sa atin eh. Nakakahiya tayo," saway ni Eileen. "Walang makakakita sa atin. Madilim at abala rin sila sa partner nila. Enjoy na lang natin tong moment na to," sagot ni Waldo. Humihingal si Eileen at nadadala na rin siya sa kapilyuhan ng driver. Dagdagan pa nito ang excitement na baka may makakita sa kanilang dalawa. Ngayon lang naka-experience ng ganito si Eileen, kaya siya nalilito. Pagkauhaw at takot ang nararamdaman niya. "Pwede ba kitang halikan kahit sa pisngi lang, Eileen?" ang sabi ni Waldo habang sinisimsim ang buhok ni Eileen. Nalilito ang babae kung ano ang isasagot niya at ramdam na rin niya na anumang oras ay baka bumigay siya kay Waldo. "May asawa ko, Waldo. Baka may makakita sa atin," sagot ni Eileen. Para kay Waldo, sa sagot niyang yun ay para na ring sinabi ng babae na pahayag siya
basta walang makakakita. Pinwesto ni Waldo si Eileen sa tabi ng refrigerator sa kusina. Kaya talagang natago na silang dalawa sa iba at madilim pa. Ayan, wala nang makakakita sa atin. Ang sabi ni Waldo, sabay halik sa pisngi ni Eileen. Walang nagawa si Eileen kung hindi tanggapin na lang ang ginawa ni Waldo. Ngunit nagulat din siya nang sinunggaba ni Waldo ang labi niya. Nagpumiglas ang babae pero wala siyang magawa sa lakas ng yakap ni Waldo. At natakot din siyang may skandalo kung malaman ng mga bata ang nangyayari, kaya nakiusap na lang siya kay Waldo. Tama na Waldo, nakuha mo na yung gusto mo. Bulong niya rito. Pero parang hindi talaga pagpalag ang tunog ng babae. Kaya hinalikan na naman siya ni Waldo at umabot pa sa puntong itinaas na ni Waldo ang blouse ni Eileen. Napagagatlabi si Eileen sa panggigigil sa kanya ni Waldo. Hindi niya akalain na umabot na sila sa ganito. Nagulat din nito nang biglang buksan ni Waldo ang zipper ng pantalon niya. Biglang nauhaw si Eileen sa nasilayan niya. Dahil mas malayong nakakalamang talaga ang kay Waldo kesa sa asawa niya. Sakto naman na tumunog ang telepono ni Eileen. Kaya agad itong kumalas kay Waldo at pinuntahan niya to para sagutin. Han, medyo umina na yung ulan at parang nabawasan na yung traffic dito sa Alabang. Baka pwede na kayong umuwi. Mag-11 PM na ang sabi ni June. May ulan pa dito pero pwede na siguro kung wala ng traffic. Try namin, okay? Huwag mo na akong hintayin. Okay lang ako, kasama ko naman si Kuya Waldo Matulog ka na at hindi ko rin naman alam kung anong oras kami makakarating. Don't worry, I am safe. Sagot ni Eileen. Abangan po natin ang next episode ng ating story.